Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay BlackRock. Kung saan sabi rito ay BlackRock officially files for a spot Ethereum ETF. Ayan, official na daw pong nag-file ng application si BlackRock para naman sa kanyang spot Ethereum ETF. Kaya pala biglang umangat ang market price ni Ethereum nitong nakalipas na araw. Pero yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the world's largest asset manager has filed with the US SEC to launch a spot-based Ether ETF. Ayan. Katulad din po ng spot Bitcoin ETF ito. Ayan, at saka si BlackRock ay siya po ang pinakamalaking sinabi rito ay pinakamalaking asset manager. Ayan, sila po ay nag-file kay US SEC. Ayan, para ilabas nila ang kanilang spot-based Ether or Ethereum ETF. Kaya nagdulot yan ng pag-angat ni Ethereum. Katulad din po ng nangyari kay spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, umangat na rin ng napakabilis. Nagkaroon ng price surge. Kaya ayan, makikita po natin dito sa daily chart ni Ethereum. Ayan, yan po yung aking previous price projection. Pero yan yung candlestick na ito na nabuo noong November 9. Ayan, yan po yung napakalaking bullish candlestick. Kaya dito po umangat ang market price ni Ethereum. Yan, nung malaman ng mailabas yung balita na nag-officially file ng application si BlackRock ng spot Ethereum na ETF. Kaya yan po yung dulot ng balitang ito. Pero ngayon ay nakikita po natin na nagkaroon siya ng rejection, pero sa tingin ko ay isa lamang po itong retracement. Magkakaroon siya ng retracement pero makakabawi rin po ito. Kaya ayan. BlackRock, the world's largest asset manager company with over $9 trillion in asset, is diving deeper into crypto. Ayan, talagang pinapasok ni BlackRock ang mundo ng cryptocurrency. On November 9, BlackRock's iShares division submitted an official application with the United States Securities and Exchange Commission or SEC to launch a spot exchange traded fund tracking ETH, the second largest crypto asset by market capitalization. Ayan, si Ethereum po ang pumapangalawa na may pinakamalaking market capitalization. Si Bitcoin ang nangunguna. Ayan, si Bitcoin po yung nangunguna at pumapangalawa si Ethereum. If approved, the fund would trade on the Nasdaq exchange and offer traders exposure to ETH. Notably, the fund will purchase and sell ETH on behalf of investors with exposures reflected as publicly traded shares on the exchange. Before its SEC filing, iShares had registered the plan iShares Ethereum Trust as a Delaware corporation, a first step signaling its intent to launch such a product. Ayan, nauna po palang na-register sila. Ayan, dito kay iShares Ethereum Trust, ayan, as a Delaware corporation. Ito raw yung first step or unang hakbang na nagbibigay ng sinyalas sa kanilang intensyon na ilabas or i-launch ang produktong ito. Ayan. Pero yan, however, an official filing means that the SEC has now received the company's request for the proposed rule change to list the product and will initiate a review process as required by the law. Ayan, rini-review na po ng US SEC ang application ni BlackRock.
Meanwhile, news of BlackRock's Ether ETF filing has positively impacted the price of ETH, with the asset rising by 9% in the past 24 hours. ETH is currently trading around $2,090, representing a 17% increase in the past 7 days and a market cap of $252 billion. Ayan, nakaapekto po yung balita na ito. Ayan, yung news na ito ni BlackRock's Ether ETF filing, yung kanilang filing application na ito para sa kanilang Ethereum ETF. Kaya umangat daw ng 9%. Ayan. Ito ay umabot po sa presyong 2,090. Ayan, 2,090. Umabot po siya dito. Tinamaan po niya ang pinakamataas na presyo po natin dito ay nasa 2,136.19. Tinusok po niya ang presyong ito. Ayan. Ngayon ay bahagya po siyang bumabagsak. Pero gaya ng sinabi ko kanina ay retracement lamang po yan. Kaya yan, BlackRock doubling down on crypto. Ayan, dalawa na po yung kanilang pinasok na crypto dito sa kanilang ETF, ang Bitcoin at saka ang Ethereum. BlackRock's spot ETF application follows its widely publicized move to launch a similar product for Bitcoin. Ayan na nga. Mas nauna yung application nila kay Bitcoin, pero naka-pending pa rin yan. Pending for approval kay US SEC. Yan. Pero kahit hindi pa siya na-approve ay isinunod na nila si Ethereum. Yan, per a Fox News report, BlackRock remains increasingly confident of securing approval for the spot Bitcoin ETF early next year. Ayan, medyo confident daw po ang BlackRock na ma-approve ang kanilang spot Bitcoin ETF dito sa sunod na taong 2024. Yet, the fund's manager's move to file for an Ether ETF catches the eye of another reason. It may be considered an indication that BlackRock is eyeing exposure to the broader crypto asset industry and not just Bitcoin. Ayan. Mukhang hindi lamang nakafocus si BlackRock dito kay Bitcoin. Mukhang gusto nilang magkaroon ng exposure yan sa mas malawak na mga crypto asset. Kaya sa tingin ko ay hindi lamang siguro si Bitcoin at saka si Ethereum ang kanilang isusunod na application para sa kanilang ETF. Kaya sa tingin ko may masusundan pa ito ng ibang mga crypto. Yan, in a recent interview, BlackRock CEO Larry Fink described the surge in crypto prices as a flight to quality. Yan na po ang pagkaka-describe ng CEO ng BlackRock na si Larry Fink. Sinabi po niya na yung pag-angat ng mga cryptocurrencies ngayon ay tinawag po niyang a flight to quality. The company's latest Ether ETF backs up the claim and further backs growing evidence that institutional demand for crypto assets is on the rise. Ayan, tumataas po yung demand ng mga cryptocurrencies sa mga institutions, mga financial institutions. Kaya ang daming mga whales ang bumibili ngayon ng mga crypto assets. Kaya pinapasok na ito ng mga malalaking financial institutions. Kaya yan po si Ethereum. Yan po pala ang dahilan kung bakit ito ay nagkaroon ng price surge dito noong November 9. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.